Alam niyo mo mga kaibigan, ako unang-una, never ko pa pong nakaharap itong si Surigao del Sur, Congressman Romeo Esmomo. Kasi ako man po ay hindi pa po nakakapunta po dyan sa Surigao del Sur. Pangalawa, nakikita ko po ang kanyang mga gawa, nakikita ko ang kanyang mga posting na pagpapatunay na maraming nagagawa para sa ikabubuti at pag-angat ng ating mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Surigao del Sur, na kung saan hindi po maiiwasan na gumawa ka ng mabuti ay merong mga taong nasasaktan na ayaw nila na may gagawin kang maganda. Para pong ganito, yung ginagawa ni Congressman Romeo Esmomo para sa kapakanan ng mga kababayan niya dyan, ng mga kalugar niya, para man lamang po ay makatikim ng magandang serbisyo, may mga tao siguro na nakakonek sa ibang kontraktor, sa mga ibang politiko na kadikit, na nagkataon na nakalaban ni Congressman Momo na hindi nila matanggap na isang congressman na may edad na, senior na, pero aktibo sa pagbibigay na may kabuluhan na serbisyo. Siguro itong si Atty. Mary Helen Polinar Sapra, hindi ko po mawari kung nagiging masaya ba siya sa kanyang ginagawang pag-atake na kung saan maraming nakikinabang sa serbisyong hatid ni Congressman Momo. Hindi kaya dahil siya ay malapit doon sa mga kalaban ni Congressman Momo at ngayon ay ginagamit ang social media para atakihin ang butihing congressman na kung saan kung ano nung sinasabi at ano nung mga pakawalang mga binibitawan, pero hindi sila binibigyan ng pansin ng kanilang inaatake na si Congressman Romeo Esmomo. Kasi si Congressman Momo ay abala po sa paglilingkod sa kanyang mga kadistrito kaysa sagutin yung mga walang kabuluhan at gawa-gawang paninira laban sa kanya. Sa gitna ng lumalalang ingay ng politika, madaling magpakalat ng mga krisismo sa ilalim ng balabal ng pagbabantay sa gobyerno. Gayunman, ang mga kamakailan, pahayag ni Atty. Mary Helen Polinar Sapra laban kay Congressman Romeo Esmomo Sr. ay tila lumilihis sa layuning ito ay nagiging isang malisyosong pag-atake sa kredibilidad ng isang opisyal na may napatunayang track record sa serbisyong publiko. Binabatikos ni Atty. Sapra ang madalas na pagbisita at pag-inspeksyon ni Kong Momo sa mga proyekto sa pagsasabing ito ay puro putos ops lamang at hindi basihan ng kalidad. Bagamat tama na ang tibay ng gusali at nasusukat sa tagal nito, maling maliitin ang kahalagahan ng advance on leadership. Ang personal na presensya ni Kong Momo sa mga construction site ay hindi para sa kamera. Ito ay isang mekanismo ng accountability sa pamamagitan ng pagbisita at sinisiguro ng congressman na ang mga materyales ay sumusunod sa tamang specification at ang timeline ng proyekto ay nasusunod. Ito ay pagpapakita ng malasakit upang hindi masayang ang pondo ng bayan. Ang pag-iwas sa katiwalian ay nagsisimula sa mahigpit ng pagbabantay habang itinatayo pa lamang ang istruktura, hindi kapag natapos ito ay huli na ang lahat. Kilala si Congressman Momo bilang isang leader na may dignidad at paggalang. Iniingatan sa isang panahon malamak ang usapin ng kickback sa pagitan ng mga kontraktor at mambabatas. Nananatiling malinis ang track record ni Congressman Momo. Ang paratang na siya ay bahagi ng mga tiwaling opisyal ay walang basihan at puro haka-haka. Ibinabalik niya ang tunay na serbisyo sa mga Surigueñon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mandato ng walang bahid ng personal na interes. Mahirap iwasan isipin na ang mga banat ni Atty. Sapra
ay may bahid ng pamumulitika. Ang kanyang agresibong pamamaraan ay tila isang klasikong halimbawa ng isang attack dog na pinapakawalan ng mga kalaban sa politika. Upang mansyahan ang imahe ng isang epektibong lingkod bayan, masyadong maaga ang kampanya para sa susunod na eleksyon at nalulungkot na sa halip na makipagtulungan para sa ikabubuti ng lalawigan ay paninira ang inuuna. Sa paggamit ng moto na good news, who does not pay, tila nakalimutan ni Atty. Sapra na ang Diyos ay saksi rin sa mga taong gumagawa ng kwento para lamang pang sariling agenda. Ang tunay na hudas ay hindi ang taong nagtatrabaho at nagpapatayo ng mga kalsada at gusali, kundi ang mga taong pilit bumubulag sa publiko sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang panawagan natin kay Atty. Sapra, magnilay-nilay at magsisi. Hindi pa huli ang lahat upang piliin ang katotohanan kaysa malisyosong ingay. Ang mga Surigganyon ay matalino at alam nila ang kikilalanin ang tunay na serbisyo sa gitna ng mga mawalang katuturang pambabas.